Guaranteed ba talaga ang kita sa MP2? Monthly ba ang interest nito? At mas mataas ba talaga ito kaysa sa bangko? Kung isa ka sa nalilito o nagbabalak mag-ipon sa MP2, panoorin mo ito hanggang dulo dahil ipapaliwanag natin ng simple. Unang tanong, guaranteed ba ang kita sa MP2? Ang maikling sagot, hindi guaranteed ang eksaktong kita o dividend rate bawat taon. Bakit? Dahil ang kinikita ng MP2 ay nakadepende sa performance o tubo ng pondo ng pag-ibig. Ibig sabihin, pabago-bago ang porsyento kada taon. Pero heto ang magandang balita, kahit hindi guaranteed ang exact amount ng kita, government-backed ang iyong savings. Ibig sabihin suportado ito ng gobyerno at ang principal o perang hinulog mo ay generally ligtas basta sumusunod sa rules ng programa. Halimbawa, kung mataas ang kinita ng pondo ng pag-ibig ngayong taon, mas mataas din ang pwedeng dividend mo. Kapag mas mababa naman ang performance, posibleng mas mababa rin ang kita kumpara sa ibang taon. Pangalawang tanong, monthly ba ang interest ng MP2? Ang sagot, hindi monthly ang payout ng kita. Ang dividends ng MP2 ay kino-compute yearly o taon-taon. Ibig sabihin, hindi ito parang regular savings account na nakikita mong may dagdag buwan-buwan. Pero may magandang parte rito, compounded ang kita kung pipiliin mong manatili ang pera mo sa MP2. Ibig sabihin, ang dating kinita mo ay pwede pang kumita ulit sa susunod na taon. Kaya maraming gumagamit nito bilang pang long-term savings o retirement fund. Ngayon, pangatlong tanong, mas mataas ba ito kaysa bank? Sa maraming pagkakataon, kadalasang mas mataas ang dividend ng MP2 kumpara sa ordinary savings account ng bangko. Maraming traditional banks ang mababa lang ang interest sa regular savings, samantalang ang MP2 ay historically mas mataas ang naibibigay na dividend sa maraming taon. Pero tandaan, hindi ito pare-pareho taon-taon at hindi rin ito instant access gaya ng ordinary bank account. Sa MP2, karaniwang may lock-in period na 5 taon bago mo makuha ng buo ang savings at earnings mo, maliban sa ilang allowed exceptions. Kaya bago maglagay ng pera, itanong mo muna sa sarili mo, ito ba ay perang hindi ko muna gagalawin ng ilang taon? Ikaw, kung may extra kang ipon, ilalagay mo ba sa MP2 o mas gusto mo pa rin sa bangko? Comment mo sa baba at follow para sa mas simpleng usapang pera at ipon. Mag-subscribe o mag-follow para sa higit pang tutorial tungkol dito.